araw po sa ating lahat and welcome to Research Talks. This is the last episode of the year 2025 and this time we will be highlighting the RISE R4D program of DA-BAR, a program that establishes how innovation, collaboration, and research come together to strengthen the RISE sector of the Philippines. Mahalaga po na may pakilala natin ang program na ito dahil nagbibigay po ito ng outline sa ating research priorities at pinapakita po nito ang value ng ating R4D investments, pati na rin kung paano natin tinatranslate ang ating efforts into real benefits para sa farmers ng ating rice fields. Ako po si Ronan, and welcome to Research Talks. Joining us for this episode, we have the Assistant Head of DA-BAR's Program Development Division, Ms. Adriel C. Abando. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw, Ronan. Magandang araw po, Doc Jean. And magandang araw po sa ating mga viewers. We are also joined by one of our partners in rice research, being science from the lab to the field. Please welcome Dr. Eduardo Jimmy B. Kilang, Deputy Executive Director of Research from DA Field Rice. Magandang araw po, sir. Gandang araw din sa iyo. Gwapong Ronan. And of course, ang ating magandang kasama ngayon, si Miss Adriel Abando at ang mga palahok natin ngayon sa ating research talk. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, to start po our discussion, Ms. Beo, ano po ba yung role ng DA-BAR sa pag-manage po ng RISE R4D program and ano po ba yung paano po ba natin kino-coordinate ang ating mga research agenda dito? So, ang Bureau of Agricultural Research naman ay ang mandate talaga niya is to coordinate yung mga research activities po ng department. So, ito ay ginagawa natin para ma-maximize ng department yung outputs ng ating mga researches para sa sector. So, specifically for the RISE R4D program, ito ay inaangkla ng DA-BAR sa Masagana Rice Industry Development Program. So, ito yung national program ngayon ng DA for the rice sector, of which meron itong 4 pillars, no? First, yung matatag na focusing sa climate resiliency and adaptation. Next is yung sama-sama na focusing on farm clustering. Next is the Ganado strategy na focusing on the value chain and marketing side naman ng ating rice value chain. And of course, yung napapanahon na we would want to modernize the rice sector through digitalization. So, ang DA-BAR, ang pondong nanggagaling po at minamanage ng DA-BAR siya po ay binibigay sa atin ng DA National Rice Program. So, they entrusted the Bureau to manage these funds para masuportahan clearly yung mga strategies ng MRI. Thank you po, Ms. Beo. Ngayon, alam na po natin kung paano po nakikipag-coordinate si DA-BAR sa mga partners ito para sa rice sector or rather sa R4D program natin. Ngayong malinaw na po yung coordination ng DA-BAR sa partners nito sa program, Doc Jimmy, maaari niyo po ba kami bigyan ng overview ng industry situation ngayon ng rice sector at paano niyo po ba ina-align yung thrust niyo sa goals ng DA para po sa program natin? Yes, thank you, Ronan. Looking back, in 1980s, ang average yield ng ating farmers ay about 2 tons per hectare. That was in the 1980s. Now, for the past 5 years, the average yield of our rice farmers ngayon ay about 4 tons per hectare. In the 1980s, we are feeding only about 40 million Filipinos. But now, the population has increased very significantly. And ang estimate ay aabot tayo ngayon ng about 119 million Filipinos. So, kung titignan mo, ang 2 tons per hectare noong 1980s ay nag-double. Ngayon, this year,
or even for the last 5 years. Pero ang challenge dito, for the last 5 years, ang average lang natin ay umabot lang sa 4 tons per hectare. So, kung titignan mo yung population growth natin from 40 million, ngayon, about 119 million. Sana, kung na-triple natin yan. No? So, that means from 2, 3-triple natin, 6 tons per hectare, maka-rice self-sufficiency na tayo. So, yun ang ating rice situation ngayon. Kailangan pa nating pataasin ang ating production, specifically yung yield per hectare para tayo ay maging rice self-sufficient. Pero Ronan, ito ang gusto kong i-emphasize. Because of our National Rice R4D, marami tayong na-develop ng mga technologies na ginagamit na ngayon ng ating mga farmers. Alam mo, without all these technologies, ang ating rice industry ay hindi siya nag-grow. Or maybe we will have a much worse situation ngayon kung walang rice R4D and walang rice technologies. Regarding dun sa question mo, aligning our National Rice R4D sa DA Trust, for example, ang aming P-Rice Strategic Plan, ito ay anchored doon sa nabanggit ni Adriel na Masagana Rice Industry Development Program. Nabanggit ni Adriel na MRIDP, meron siyang sinabi na 4 pillars. Yun ay yung matatag, sama-sama, ganado, at napapanahon. So for example, yung matatag, this is specifically for climate resilience. And doon sa aming P-Rice Strategic Plan, which is complemented and supported by the DA through the National Rice Program, through the DA PAR. We develop varieties that will be resilient to climate change. So, ngayon, meron na tayong mga resilient varieties for drought, for flood-prone, for saline areas, and even for high temperature. So, yan ay pwede nating masabing nandun sa matatag. Doon naman sa sama-sama, meron po tayong banner program, tinatawag natin na Rice Business Innovation System or RICE-BIZ. Itong RICE-BIZ, we organize farmers in a cluster para sa ganon ay mas malakas sila, no? Kasi grupo na sila ngayon. And also, when they bargain dun sa price ng kanilang produce, marami na eh. So, they can dictate the price. And also, pag sila ay sama-sama, yung support ng Department of Agriculture ay mas mabilis kasi sa isang grupo na sila. For example, yung RCEP ngayon, bibigay ng makinarya, yung RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Fund, nagbibigay ng makinarya sa grupo ng mga magsasaka. And yung ganado, ito ay tungkol sa value chain. Itong value chain, we would like these groups of farmers to be connected sa farmers, ay sa market. Sa market. So, hindi na lang sila mag-produce, kundi i-process din nila yung kanilang mga produce. For example, they can process into brown rice or white rice. And then yung kailangan nilang mga equipment like milling machines, ito naman ay pino-provide ng DA through RCEP. So with this, ay mas malaki yung kita ng ating mga farmers. Kaya sila
ganado. Okay? Then yung last na pillar or strategy na binanggit ni Miss Beo, yung napapanahon, that is digital tools or generally we call it digital transformation. So with the digital transformation, we use digitalization. For example, isa dito yung RC Mass. Dati noon, RCM lang siya. But now, RC RC Mass. Mass. So, ganyan natin ina-align ang ating National Rice R4D. Maganda yung nabanggit mo kanina, no? PhilRice as one of the partners ng DA through DA Bar. Kasi kami lang, kaya kami tinawag na Philippine Rice Research Institute, PhilRice. Kaya kami ang malaking partner ng DA through DA Bar sa rice research. Thank you po, Doc Jimmy. Ngayon meron na po tayong overview ng current situation ng rice sector sa Philippines at kung gaano po kahalaga ang Rice R4D sa atin. Ms. Beo, gusto po namin malaman, ano po ba yung mga projects, plans, and activities na sinusuportahan po ng DA Bar para sa, or rather, under ng Rice R4D sa atin? So, if we look back to mga 2020 to 2024 up to now, yung mga sinusuportahan na projects ni DA Bar ay marami sa kanila ay focusing on varietal development. Yun nabanggit nga po ni Doc Jimmy na kasama sa mga pinupondohan natin with PhilRice ay dati yung Next Gen project. Right now, yung One Rice PH na yun, focusing on breeding. At ngayon si One Rice ay ang strategy niya is more driven siya papunta sa market yung market desired na characteristics for the rice varieties. Marami rin sa mga pinondahan ng DA Bar is yung to improve yung efficiency ng ating advisory and extension system. Kasama dyan yung the rice crop manager advisory service. And then dyan din yung ating the Q Prime na focus naman sa ating pest and diseases. Meron din tayong mga ilan na mga nasuportahan with PhilRice, yung mga innovative na designs for our machineries, tulad ng multi-purpose seeder po. Ngayon ay meron na po siyang clear track papunta commercialization. And of course, I think yung pinaka-importante is yung science-based generation information, no? To support yung policy decisions ng ating agencies, specifically na rice program, ng Office of the User for Rice, ng DA. So, with BAR, sinuportahan natin yung initial funding needs po ng Data Analytics Center ng PhilRice. At ngayon po ay matatag na yung naibibigay niyang suporta in terms of policy decision making na department. Thank you po, Ms. Beo. Doc Jimmy, itong question po para sa inyo. How does DA PhilRice work with other institutions po ba in implementing our rice projects? Yeah. PhilRice does not work in isolation. Our Rice R4D program is partnerships based. So without our partners, we cannot successfully implement a program or a project or even an activity. So we work with our partners. For example, the One Rice PH na na-mention ngayon, one of the PAPs, this is more on breeding. So we need partners who are breeders, like UPLB, that is a breeding institution, and then the International Rice Research Institute, marami din silang mga breeders doon, and also yung mga may collection of germplasm. So, kung sino yung kailangan nating partner for an specific research area, yun yung mga sinasama natin.
Kung deployment naman or training of farmers, kailangan natin makipag-work with Agricultural Training Institute and the extension workers na nandun sa mga local government units. And kung mga innovations, marami din tayong mga kasama na state universities and colleges like Central Luzon State University, meron silang tinatawag na Predict Center. Then yung Bataan BPSU ngayon, Bataan Peninsula State University. Sila ay nakikipag-work sa amin. Kung hindi kami yung nakikipag-work sa kanila, sila yung nagre-reach out sa amin para maging partner nila. Kasi yung kanilang work ngayon, yun yung sinasabi nila na future ng rice. Yun yung dry, direct, seeded rice. Kasi we foresee na magkakaroon ng water problem in the future. Kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan na natin yung mga senaryo ng gano'n. So, in terms of seed production, kasi ang farmers natin nangangailangan ng certified seed na itatanim. So, we partner with Seed Network. Itong Seed Network natin, kasama din dito ang mga state universities and colleges. Kasama din dito ang mga regional research centers ng DA or REARC. And kasama natin ang mga seed growers. Meron din tayong mga partners na non-government organizations like yung R1. And then yung mga members sa PICAF, no? And may mga private sectors din tayo na mga partners. So, yan, makikita mo yung pagtutulungan ng mga partners natin para sa ating National Rice R4D. An example of partnerships ay yung RCMAS. Itong RCMAS was developed by Erie Rice, and then when it is ready to be deployed, sinama na natin ang Agricultural Training Institute at saka mga regional offices. So sa ngayon, patuloy ang pag-improve ng RCMAS kasi any developed technology naman ay kailangan may continuous development because of the changing environment. Thank you po, Doc Jimmy. Doc Jimmy, talaga naman pong importante ang collaboration pagdating sa Rice R4D program po natin. Ngayon po, Miss Beo, nabanggit po kasi ni Sir Jimmy yung si RCMAS. Ano po ba yung na-envision ni DA-BAR nung sinuportahan niya po ito? So, that time, uso na kasi talaga nun ang site-specific management. Yung strategy kasi na ito ay para ka nag-prescribe sa isang farm. Dapat siya ay tailor-fitted. Kasi alam natin na ang mga farms ay iba-iba ang mga condition niya. Iba ang condition ng lupa, iba ang climate niya. So, in-envision ito ng bar na sinuportahan niya. Gusto niyang mapabilis yung pagbibigay ng site-specific nutrient management or FSN sa farmers. So, ayun, yan niya ito pinondohan. Pero later on kasi si RCM that time, marami na rin siyang in-address ng mga pressing concerns niya ng DA operations. Kaya, na-expand yung features niya. Nagkaroon siya ng farm registry. At some point, namimigay siya ng IDs actually. Then, nagkaroon din siya ng georeferencing or farm parcelling kung saan talagang sinusukat yung perimeter ng farm na bibigyan mo ng recommendation. Ito ay para mas sakto, mas accurate, ibibigay mong nutrient management sa akin. Thank you po, Miss Beo. Doc Jimmy, ito naman po, paano po ba nakarating itong RCMAS sa ating farmers? Yes. Ang RCMAS ay
na deploy natin at nagamit ng mga farmers dahil sa ating Agricultural Training Institute. Sila ang may role to deploy and to introduce and para magamit ng ating mga farmers. So with all the partners sa nag-develop ng RCMAS, including deployment, yung TIRI and PRISE, sila yung sa research, and also continuous improvement ay PRISE. Yung deployment ay Agricultural Training Institute and regional offices. So ang ginagawa ng Agricultural Training Institute, they train the extension workers ng mga local government units with strong support ng ating regional offices. So itong mga agricultural extension workers na nandun sa local government units, si Kabispo pupunta sa mga farmers and they introduce RCMAS and then they encourage the farmers to register sa RCMAS, register themselves as a farmer, at the same time yung kanilang farmers field. Actually, yung tinatawag nating RSBSA, Basic Registry for Farmers and Fisher Folks. Itong RCMAS ay nakatulong para ma-locate at mabigyan ng coordinates yung mga farmers fields natin. So basically, Agricultural Training Institute and the regional offices and the local government units are responsible doon sa deployment ng RCMAS sa farmers. By the way, Ronan, I don't want to miss this kasi this is the impact of RCMAS. Ang maganda sa RCMAS, merong na-develop na platform, meron siyang dashboard, at makikita mo dito yung mga registered number of farmers and other information related sa RCMAS. So, for example, as of December 2, 2025, there are 2,685,826 farmers already registered to the Rice Crop Manager Advisory Service. And sa database, meron tayong 292,965.52 hectares of verified farms. So itong mga verified farms, meron na siyang parcellary map. Alam mo na yung donation, yung laki talaga ng sinasaka ng farmers. And sa dashboard din natin, no, merong 3,721,740 recommendations na binigay na sa farmers natin. And meron tayong 4,070,723 SMS advisories. So, ang naging result nito, based sa review, yung yield ng ating farmers, merong something about 391 kilos per hectare increase. Ito ay 7% increase sa yield ng ating mga farmers. Ang isa pang maganda rito, yung mga farmers natin na umaani ng below 4 tons per hectare, mas malaki yung increase nila. It's about 17%. So, based sa RCMAS, if the recommendation ng RCMAS ay sinunod ng ating mga farmers, tataas yung kanilang yield. So, yun ang maganda sa RCMAS. So, pinili natin ang RCMAS for this research talk to highlight dahil napakahalaga
one of the factors contributing to increase in yield ay fertilizer. So dapat tama ang element na ibibigay mo sa iyong rice plant, tama ang amount, tama din ang timing, and Arsimas can do that for you. You just need to follow it kung ikaw ay po. Thank you po, Doc Jimmy. Talaga naman pong evident na effective itong RCMAS sa ating RISE R4D program, no? So that was actually the last question na po for our episode. Before we end, do we have any messages po para sa ating viewers? Siguro po, let's start with Miss Beo. Sige po. Thank you, Ronan. So, for me and for the bar, we would like to encourage researchers to continuously innovate. Alam naman natin na we cannot expect new outcomes if we will not do something new. So, talagang innovation would give us new outcomes. And, pero with the caution sana na we don't do research or we don't innovate just for the sake of it. Dapat in mind na meron itong impact sa ating society, and specifically for us, dapat meron siya impact sa ating farm. Thank you po, Miss Beo. Sir Jimmy, kayo naman po. Yes. With all our viewers ngayon, una, tayo ay nagpapasalamat. Tayo din nagpapasalamat sa DA Bar for this research talk na tayo ay makapag-explain about our rice R4D. Sa mga farmers natin na nakasubaybay ngayon, we'd like to encourage you all to adapt yung mga nade-develop natin na technologies like Arsimas at marami pang iba actually. For example, meron tayong PRISM, supported also by DA, National Rice Program, through DA Bar. Itong PRISM, yung Philippine Rice Information System, ito ay satellite-based rice monitoring system. So, nung na-operationalize na yung PRISM, nagbibigay ng data ang PRISM sa Department of Agriculture at ginagamit nila itong data na ito for decision making and for intervention. And also, yung nabanggit ko kanina, no, na Water Rice Project, marami ding mga developed technologies dito like yung AWD. So, yung mga farmers natin, sana ma-adapt nila yung alternate wetting and drying. Kasi dito, nakakatulong na tayo sa environment at the same time, nakakatipid tayo sa irrigation water. So, marami pang mga technologies. So, ang ating mga farmers, we encourage them to really use yung mga developed technologies from the rice reserves for development na ginagawa natin. Sa mga researchers naman natin and other partners, let me go back doon sa topic natin ngayon. Napakahalaga yung partnerships and continuous improvement through innovation. Sabi ni Theodore Levitt, no? Professor siya sa Harvard Business School. Sabi niya, creativity is thinking new ideas. Innovation is doing new ideas. With our changing environment, there are many evolving challenges. For example, yung evolution ng different pests and diseases. Ito, isa sa mga challenges natin ngayon. So with all our partners who are listening now, and also even the farmers, let's continue to be creative and innovative. And I believe someday we
reach our dream, and that is to become rice self-sufficient through our developed technologies. So, ayun lamang. Magandang araw sa ating lahat, and thank you for this research